Sumugod kaagad si Tang at inutusan sina Wu Bangji at Gu Li na suportahan siya. Mabilis na bumuo si Wu Bangji ng isang ice spear at inihagis iyon sa direksyon ni Tang. Ginawa naman ni Tang na parang sasakyan ng sibat upang mabilis na makalapit sa lumilipad na halimaw. Kasabay nito, umatake rin ang Winged Tigress, mabilis na pumalo gamit ang matatalas nitong mga kuko. Ngunit bago pa ito makabuelo, sabay na ginamit ni Tang at Gu Li ang skill na condensation, dahilan para pansamantalang huminto ang galaw ng halimaw. Nabigla si Wu Bangji dahil pakiramdam niya ay parang 2 beses na nag-freeze ang oras sa paligid nito. Nang tuluyang mawala ang epekto ng time freeze, nagpatuloy sa pagsugod ang Tigress. Pero sapat na ang sandaling iyon para makaiwas si Tang. Tumalon siya palayo mula sa ice spear gamit ang leopard flash, at pagkadikit niya sa Tigress ay mabilis niyang inilapat ang mysterious jade hand sa ulo ng halimaw upang i-absorb ang bloodline nito. Hindi niya inaasahan ang sumunod, bigla at napakalakas na bumulwak sa katawan niya ang napakasiksik na bloodline strength ng Winged Tiger. Napasigaw siya sa matinding sakit at pressure nito. Pagkatapos ng pag-absorb, tumilapon siya sa ere dahil sa nagwawalang enerhiya sa paligid ng Tigress. Napabuga siya ng dugo, dahilan para agad na mag-alala sina Wu Bangji at Gu Li. Hindi nag-aksaya ng oras ang Tigress, agad itong naglabas ng matatalas na wind blades. Sinubukan itong salagin ni Gu Li gamit ang freeze, at bahagya namang nakabawas si Wu Bangji sa lakas ng atake, pero tinamaan pa rin si Tang habang patuloy siyang bumabagsak mula sa ere. Habang wala sa balanse si Tang, ibinuko ng Tigress ang napakalaki nitong bibig upang tuluya siyang lamunin. Mabilis na nagdesisyon si Wu Bangji, naglagay siya ng ice wall sa likuran niya at sabay pinasabog upang gamitin ang impact para mapabilis ang paglapit niya papunta sa halimaw. Si Gu Li naman, kahit halos maubusan na ng lakas, ay pinilit pa ring mag-cast at muli niyang napigil ang oras kahit saglit lamang. Sinamantala iyon ni Wu Bangji upang gawing yelo ang buong katawan ng Tigress. Nakita iyon ni Tang at sa halip na umiwas, mas pinili niyang pumasok sa bunganga ng halimaw. Sa loob mismo ng katawan ng Tigress, ginamit niya ang Divine Wind Slash. Hindi nagtagal ay nakawala sa spell ni Wu Bangji at Gu Li ang halimaw, ngunit huli na ang lahat. Pinasabog ni Tang ang Divine Wind Blade mula sa loob, na nagresulta sa malakas na pagsabog ng wind energy. Tumagos ang enerhiya sa iba't ibang bahagi ng katawan ng Tigress, dahilan para tuluyan itong bumagsak at mamatay. Nakawala ng ligtas si Tang at, habang nakatitig sa bangkay ng Tigress, naramdaman niyang maswerte siya, ang pag-absorb niya sa enerhiya ng Winged Tiger ay nag-angat sa kanyang Mysterious Heaven skill sa level 6. Sa wakas, nagawa nilang talunin ang halimaw. Habang nagpapahinga, napatingin siya sa direksyon ng laban ni Mayor Zhang at ng Tiger King. Mahina niyang sinabi na parang naramdaman ng Tiger King na may masamang nangyari sa asawa nito. Naisip niyang baka hindi kayanin ng kanyang guro ang ganoong kalaban. Ngunit nagulat si Tang nang makita niya ang malaki at naglalagablab na enerhiya na pinakawalan ni Mayor Zhang. Napakabagsik ng atakeng iyon, sapat para malubhang masugitan ng Tiger King at mapaatras ito. Pagkatapos ng laban, dali-daling pumunta si Mayor Zhang sa grupo ni Tang, bakas sa mukha ang pag-aalala. Sinabi naman ni Tang na ligtas silang lahat at ipinabatid niyang nauna nang tumakas sina Cheng at Dubai. Maswerte silang nagawa nilang talunin ang Tigress. Sinuri ni Mayor Zhang si Wu Bangji at nalaman niyang bagamat may nabaling tadyang, wala namang malubhang panganib. Si Gu Li naman ay nawalan lang ng malay dahil sa mental overdraft. Tumayo si Mayor Zhang at paulit-ulit na sinabi kung gaano kasarap mabuhay, ngunit ilang sandali pa'y umubos siya ng dugo. Pinuri ni Tang ang lakas ng ipinakita nitong atake. Ipinaliwanag ni Mayor Zhang na ang teknik na iyon ay kayang makapinsala sa kalaban ng 1,000 beses, ngunit 800 beses ding bumabalik ang damage sa kanya. Matagal din iyong ihanda, kaya kung hindi lang ganun katagal ihanda ay siguradong maagang natapos ang kanilang laban. Nag-aalala si Mayor Zhang kina Cheng at Dubai kaya sinabihan siya ni Tang na siya na ang baalang magbantay kina Wu Bangji at Gu Li. Pagkaalis ng guro, agad na nag-meditate si Tang. Nagulat siya nang matuklasang nakuha niya ang bloodline brand ng Winged Tiger. Naisip niyang kung may hahalo niya iyon sa Windwolf bloodline niya, makakagawa siya ng bagong paraan ng pag-atake gamit ang Wind Blade. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Mayor Zhang kasama sina Cheng at Dubai.
Tinatanong ni Cheng kung anong nangyari kay Dubai dahil habang tumatakbo sila kanina ay sinisisi nito ang sarili at paulit-ulit na sinasabing wala siyang kwenta. Pagkatapos, bigla raw nitong naramdaman ang isang malakas na spiritual fluctuation bago tuluyang nawalan ng malay. Ipinaliwanag ni Mayor Zhang na malamang ay mental overdraft lamang iyon. Naisip ni Tang na kung ganoon, nagtagumpay si Dubai na kontrolin ang kapangyarihan ng kapalaran. Kahit malayo ito, nagawa nitong baguhin ang kanilang kapalaran, dahil ang orihinal na plano niya ay atakihin ang Tigress sa mata, ngunit nagkaroon siya bigla ng pagkakataon na makapasok sa bibig nito upang tudukan ang laban. Nagulat si Mayor Zhang nang makita ang napakalaking bangkay ng Tigress, nagtataka siya kung paano nila ito natalo. Sagot naman ni Tang, resulta iyon ng pagtutulungan nilang lahat. Kinabukasan, ikinwento ni Tang kay Mayor Zhang ang lahat ng nangyari. Naniniwala ang guro na may halong swerte ang laban nila, lalo na ang pagkakataong nakapasok si Tang sa bunganga ng Tigress. Kung hindi yun nangyari, siguradong iba ang naging resulta. Ngunit sagot ni Tang, ang swerte ay laging kaakibat ng lakas. Idinagdag pa niya na malamang ay si Dubai ang dahilan ng biglang pag-usad ng kanilang kapalaran gamit ang Eye of Heavenly Fox. Nagsalita naman si Wu Bangji at inamin na sobra ang takot niya noong mga sandaling iyon. Napayuko siya, at sumakit muli ang nabaling bahagi ng kanyang tadyang. Hindi pinalampas ni Mayor Zhang ang pagkakataon at inasar pa ito. Sinasabing tama lang sa kanila ang nararamdaman nila dahil tumanggap sila ng misyon at nagpakatanga. Ngumiti si Wu Bangji at ibinaling ang usapan, sinasabing mas dapat daw ito ng guro ang pansin sa isang bata na umabot na sa level 6 kahit 9 na taong gulang pa lamang. Nanlaki ang mga mata ni Mayor Zhang at agad tumingin kay Tang, tinanong kung totoo ba ito. Tumango si Tang at ipinaliwanag na hindi lang siya, maging sina Dubai at Guli ay nakagawa rin ng hindi kapani-paniwalang bagay. Ikinwento niya kung paanong nakapagcast si Guli ng time freeze na lampas sa dati niyang normal na range bago siya nawala ng malay, at paano rin nagkaroon ng malakas na spiritual fluctuation si Dubai bago ito mahimatay. Kaya sigurado siyang nag-level up din ang dalawa. Na-excite si Mayor Zhang. Sinabi niyang kung totoo ang lahat ng sinabi ni Tang, siya na lamang ang tatanggap ng lahat ng kaparusahan pagbalik nila sa akademya. Matapos iyon, nagsimula na silang maglakbay pabalik sa paaralan. Maayos ang naging biyahe, wala silang nakasalubong na panganib. Pagdating nila sa akademya, agad na binati ni Tang at Wu Bangji ang lahat bago mabilis na tumakas upang makapagpahinga. Ang tanging naiwan ay si Mayor Zhang kasama ang ibang guro. Napansin ni si Ru na sugatan ito kaya agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari kina Dubai at Guli. Ikinwento ni Mayor Zhang ang buong pangyayari, at ikinagulat ito ng lahat. Galit na sinermonan ni Muyanyu si Mayor Zhang, tinatanong kung bakit niya pinayagang tanggapin ng mga estudyante ang ganoong klaseng misyon. Sinabayan pa ito ni si Ru na nagsabing ang nagbabantay sa mga bata ay medyo basura, patama mismo kay Mayor Zhang. Dinagdag pa niyang kung siya ang naroon, hindi daw niya alam kung ano na ang nangyari sa Tiger King. Sagot naman ni Mayor Zhang, kung ganoon ay siya na lang ang magbantay sa susunod. Ngunit pasigaw na tinuldukon ni si Ru ang usapan na wala nang susunod pa. Samantala, sa loob ng dormitoryo, tinanong ni Wu Bangji si Tang kung ano ang gagawin nila sa mga nakolekta nilang materyales. Sagot ni Tang, kalahati ay ibibigay nila sa guro at ang kalahati ay paghahati-hatian nilang 5. Sumang-ayon si Wu Bangji at ipinaliwanag niyang masustansya ang karne ng tiger at ang mga buto nito ay maaaring ilaga upang palakasin ang kalamnan at buto. Iminungkahi niyang gamitin nila ito, at pumayag naman si Tang. Pagkaalis ni Wu Bangji, agad na nag-meditate si Tang at sinubukan niyang pagsanibin ang nakuha niyang bloodline brand sa kanyang Windwolf transformation. Ngunit napansin niyang sinusubukan ng dalawang bloodline na i-absorb ang isa't isa. Alam niya kung gaano ka-espesyal ang Windwolf bloodline niya, dahil nagawa niyang ma-absorb ang kapangyarihan ng isang Windwolf na direktang tagapagmana ng hari. Ngunit biglang nagliwanag ang Rhino's Heavenly Eye, at sa ilalim ng malamlam na liwanag nito ay tuluyang kumalma ang nagbabangga ang bloodline sa loob ni Tang. Napangiti siya, hindi niya inaasahang may ganoong uri ng kakayahan ng Eye of Heavenly Fox ni Dubai. Lalong tumibay ang pasya niya na kailangan niyang tulungan si Dubai upang mas mabilis pa itong umunlad sa hinaharap. Pagkatapos ng pagsasanib, umangat ang kanyang Windwolf transformation sa level 6,
at maging siya mismo ay tuluyan ng umabot sa pagiging level 6 martial artist. Nangingibabaw sa kanya ang pakiramdam ng kapayapaan at lakas, ngunit may isa pa siyang napagtanto. Kailangan na niya ng panibagong bloodline brand upang mailagay sa pang-anim na slot. Pagkatapos ay nagtungo si Tang sa kwarto ni Dubai upang kumustahin ito. Pagbukas pa lang ng pinto, hindi na maitago ni Dubai ang matinding saya. Agad niya itong niyakap, halos manginig sa pag-amin na inakala niyang patay na silang lahat. Napansin ni Tang ang kakaibang aura at agad niyang naramdaman na nag-advance si Dubai. Sandali itong napatigil at napalunok, ngunit nang banggitin ni Tang ang tungkol dito, bigla itong umarte na parang mayabang na cool kid, pilit na pinapakita ang kumpiyansa. Masayang-masaya siyang ibinalita na umabot na siya sa level 4. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Naluha siya habang unti-unting bumabalik sa isip niya ang kanilang misyon. Inamin niyang labis na durog ang kanyang pakiramdam na nakatago lamang siya habang ang lahat ay nakikipaglaban sa sariling buhay. Sa harap ng Tigress, wala siyang nagawa kundi panuurin ang mga kaibigan niyang sumugal habang siya naman ay tumatakas. Ikinwento niyang sa tindi ng kagustuhan niyang makatulong, sumakit ang ulo niya, parang puputok. Sa sobrang desperasyon, kinausap niya ang langit. Nakiusap siya na iligtas si Tang at ang iba, habang pilit niyang ibinubuhos ang lahat ng spiritual strength niya sa Eye of Heavenly Fox. Hanggang sa may naramdaman siyang hindi maipaliwanag na puwersa sa katawan. Bigla na lamang niyang nakita, mula sa malayo, ang mismong lugar ng labanan, parang nandoon siya kahit malayong malayo. Pagkatapos ay may lumabas na puting liwanag mula sa kanyang katawan, at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Pagmulat niya, nasa kwarto na siya, at pakiramdam niya ay naging ibang tao siya, mas magaan, mas malakas, mas malinaw ang isipan. Para bang kaya na niyang hawakan ang mismong kapalaran. Bago pa humaba ang kanyang pagkwento, marahan siyang pinakalma ni Tang. Ipinaliwanag nitong ang pag-advance niya ay isang napakahalagang sekreto ng akademya, at tanging mga guro lamang ang may karapatang magdesisyon tungkol dito. Pagkatapos noon ay agad siyang umalis upang hanapin si Teacher Guanlong, na abala rin at hinahanap rin siya. Agad siyang nilapitan ng guro nang malamang mayroon itong magandang balita. Ngunit nang marinig ang sinabi ni Tang, namutla si Guanlong sa pagkagulat. Tinanong niya kung sigurado ba siya, at nang makumpirma, parehong nagpa siya ang dalawa na panatilihing sekreto muna ang lahat. Pinuntahan nila si Dubai at inutusan ni Guanlong si Tang na magbantay sa labas upang walang sino man ang makapasok. Ilang sandali ang lumipas bago lumabas ang guro, halatang hindi maitago ang saya. Pinuri niya si Tang sa nagawa nito bago dali-daling umalis upang i-report ang nangyari. Samantala, masiglang ibinalita ni Dubai na kinumpirma ni Teacher Guanlong ang pag-advance niya, at halos maluha sa tuwa. Muli siyang pinakalma ni Tang at sinabihang kontrolin ang emosyon. Ngumiti si Dubai at tinanong kung maaari pa ba niyang ipagpatuloy ang pag-cultivate ng Purple Demon Eyes. Sinagot siya ni Tang na oo, dahil iyon ay isa ring paraan ng pakikipaglaban. Hindi ito naintindihan agad ni Dubai, kaya ipinaliwanag ni Tang na sa pamamagitan ng mental power, nagiging isang uri ito ng spiritual attack. Upang ipakita, ginamit ni Tang ang teknik mismo sa harap niya. Naglabas si Tang ng lila na enerhiya na unti-unting bumalot sa kanya, at habang nakatitig si Dubai, hindi niya napigilan ang matinding takot na gumuhit sa kanyang mukha. Bago pa man may mangyaring masama, pinawalang bisa ni Tang ang Purple Demon Eyes. Tinanong siya ni Dubai kung bakit napakalakas ng kanyang spirit strength. Sumagot si Tang na ito ay dahil sa pag-cultivate niya gamit ang Purple Demon Eyes, at dahil doon, dapat ay naiintindihan ni Dubai kung bakit gusto rin niyang ipa-cultivate ito sa kanya. Bago sila tuluyang maghiwalay, naalala ni Tang na may isa pa siyang gustong sabihin. Ipinagmayabang niyang umabot na siya sa level 6. Nanlungo si Dubai sa narinig at agad na umalis. Kinabukasan, sa physical fitness class, tinawag ni Mu Yanyu si Tang at pinapunta sa harap. Balak niya sana itong pag-alitan, ngunit dumating si Teacher Guanlong at inanunsyong dapat nilang purihin si Tang dahil sa pagiging matapang nito at sa lakas na ipinakita niya sa misyon. Nabigla si Mu Yanyu, kahapon lang ay napagdesisyonan nilang punahin si Tang. Ikinwento ni Guanlong ang buong nangyari sa kanilang misyon, lalo na ang pagharap nila sa Winged Tiger King. Nagulat ang lahat ng estudyante at napunta ang kanilang atensyon kina Tang at Cheng.
Muli pang nagsalita si Guanlong at sinabing dahil sa magandang ipinakita ng grupo ni Tang, ang lahat ng kikitain mula sa 2 winged tiger na kanilang nakuha ay mapupunta sa kanilang grupo. Bukod dito, inanunsyo rin niyang ang tiger meat at tiger bones ay ibibigay sa akademya upang makagawa ng tonic para sa lahat. Tuwang-tuwa sina Tang at Cheng nang marinig ito. Pagkatapos, sinabi ni Guanlong na pwede na nilang ipagpatuloy ang klase. Ngunit bigla siyang hinila ni Muyanyo at dinala sa isang tabi upang mag-usap. Pagkatapos nilang mag-usap, tila naliwanagan si Muyanyo. Bumalik siya sa mga estudyante at sinabi na kagaya pa rin ng dati ang kanilang gagawin. Tatakbo sila na may dalang pabigat, ngunit ngayon ay mas mabigat ito ng 20%. Inanunsyo niya na magsimula na sila. Agad na tumakbo ang mga estudyante, pati si Tang. Ngunit bago pa siya makalayo, tinawag siya ni Muyanyo at sinabihang huwag munang umalis. Pinayuhan niya si Tang na dahil naabot na niya ang level 6, dapat ay pigilan muna niyang mag-advance sa loob ng 5 taon at hindi dapat umabot sa level 7. Kung hindi, puputok ang kanyang katawan dahil sa pressure ng bloodline. Sumang-ayon si Tang at sinabing alam niya ito dahil nararamdaman na niya ang sakit sa kanyang meridians, hindi na kaya ng katawan niya ang pag-angat pa. Sinabi ni Muyanyo na mabuti at alam niya ito. Ang dapat muna niyang gawin ay palakasin at gawing solid ang kanyang pundasyon. Pagkatapos ay pinayagan niyang umalis si Tang. Habang pinapanood nila si Tang na naglalakad palayo, hindi makapaniwala si Muyanyo na naabot na nito agad ang level 6. Sinabi naman ni Guanlong na si Tang ay isang henyo. Dagdag pa niya, delikado man ang ginawa nila, napakaganda naman ng resulta. Napagdesisyonan niyang paghusayin pa ang ganitong uri ng pagsasanay at hindi ito dapat tanggihan. Narinig ito ni Mayor Zhang at pabiro niyang sinabi na hindi niya alam kung sino ang nag-sermon sa kanya kahapon. Pagkalipas ng 2 araw, sunod-sunod na magandang balita ang dumating. Sina Guli at Cheng ay umabot na rin sa level 5. Samantala, sa loob ng dormitoryo, tuwang-tuwa si Dubai habang niyayaya si Tang na pumunta sa kwarto ni Wu Bangji dahil hahatiin na nila ang pera. Sa loob ng kwarto ni Wu Bangji, hinati-hati nila ang kinita nila sa misyon. Bawat isa ay nakatanggap ng 5 elemental coins, at si Tang sa naman ay tumanggap ng 8 elemental coins dahil siya ang may pinakamalaking kontribusyon. Nagdiwang silang lahat dahil bigla silang yumaman. Inakbayan ni Dubai si Tang at tinanong kung kailan daw nila uulitin ang misyon. Sumagot si Tang na huwag muna silang magmadali. Dapat muna nilang i-digest at pagyamanin ang mga nakuha nilang benepisyo. Ang mahalaga ngayon ay gamitin muna nila ang natanggap nilang pera upang mas lalo silang lumakas. Sinabi ni Tang sa grupo na maghanda dahil mamimili sila sa grocery store. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.